nyo ba kung sinong mga karakter ang posibleng makatalo sa 6 na landas ni Pain? Alam naman natin na si Pain is talagang pinakamalakas na antagonist sa Naruto series. And even Hanzo, Kakashi, Jiraiya, Orochimaru, and Tsunade wala ngang nagawa kay Pain. So sa inyong palagay mga idol, sino mga karakter nga ang pwedeng makatalo kay Pain? Dahil alam naman natin na sobrang lakas talaga ng may Rinnegan at iilan lang yung may kayang tapatan yung lakas nila. And it's pretty obvious naman na si Naruto is hindi nakasali dito mga idol. Since alam naman natin na tinalo na nga ito ni Naruto dahil nga naka-sage mode na siya at ibang level na yung kakayahan niya. Baka may mag-comment at magtanong mga idol, bakit si Jiraiya naka-sage mode din naman? Katulad ni Naruto, bakit pa rin siya natalo ni Pain? It's basically guys, na hindi alam ni Jiraiya yung sikreto sa kapangyarihan ni Pain. Kung mapapansin nyo mga idol, is nung unang 2 or 3 Pain lang yung nakaharap ni Jiraiya, ay kayang-kaya niyang talunin gamit nga ang kanyang mga teknik sa pakikipaglaban. At akala nga ni Master Jiraiya is yun lang yung kalaban niya. At hindi pa nga niya alam kung ano-ano nga yung mga kapangyarihan nung bawat mga Pain na yon. And akala nga niya is tapos na. Matapos nga niyang masil yung 3 Pain, is yun na yung katapusan ni Pain. But hindi, mga idol. Nagkamali nga siya doon. Dahil sabi nga ni Pain, bago nga mamatay itong si Jiraiya, ay kung alam nga ni Master Jiraiya yung sikreto sa teknik niya, nung una pa lang, baka natalo siya. Or baka siya yung namatay sa labanan nilang dalawa. Dahil talagang malakas nga daw itong si Master Jiraiya. Kaso nga lang, hindi niya alam yung lihim sa teknik ni Pain. So meron nga akong 9 na mga karakter na hinanda na posibleng makatalo dito kay Pain. Well, itong mga list nga na ito is posibleng makatalo kay Pain mga idol. Dahil syempre sa kanilang lakas, battle IQ, and karanasan sa pakikipaglaban. Ang pang-9 sa ating listahan ay ang Third Raikage. Dahil posibleng kayang talunin ng Third Raikage itong si Pain. Alam naman natin na sobrang lakas talaga nito. Dahil sa kanyang pambihirang tatag ng pangangatawan. At sobrang bilis nga din nito mga idol. Dahil meron nga siyang tinatawag na lightning release jutsu. Hindi nga siya nagtataglay ng kahit anumang advanced technique. Or hindi nga siya nagpo-possess ng kahit anong Kekkei Genkai or kakaibang jutsu. Pero natalo nga niya ang 10,000 kalaban nang siya lang mag-isa. At hindi lang yan mga idol, nakipaglaban nga din siya sa 8-tailed beast na pinatagal niya ng 3 araw para siguradong nakalayo na ang kanyang mga kasamahan. Ang pang-8 sa ating listahan ay si Tobirama Senju. Oo mga idol, kayang-kaya nga din ni Tobirama itong si Pain. Dahil itong si Tobirama expertise nga din ito sa mga labanan. At talagang hasang-hasa ito sa mga iba't ibang klaseng kalaban, lalong-lalo na sa katulad ni Pain. At kaya nga din netong si Tobirama na gumamit ng Flying Thunder God technique. Ang pang-7 sa ating listahan ay si Itachi Uchiha. Well, baka magulat nga kayo na kasama itong si Itachi sa mga list ng kayang talunin si Pain. Pero hayaan nyo muna akong i-explain kung bakit nga siya kasama dito. Oo mga idol, Pain is stronger than Itachi dahil yun yung palagi nating nakikita. And yes mga idol, kaya niyang talunin dahil kaya niyang gumamit ng Mangekyo Sharingan at ng Susanoo at ng mga secret technique ng angkan nila. Dahil nga sa kanyang battle IQ and karanasan sa pakikipaglaban, kaya niyang talunin ito. Pero posible din na malaki rin ang madamage sa kanya kung mapapatay niya si Pain. Naaalala nyo ba mga idol, noong naging Edo Tensei nga itong si Itachi at Nagato, di ba halos nga hindi makapalag itong si Naruto at nakakurama mode na nga siya noon, at si Killer Bee din. And dahil nga kay Itachi natalo nga nila itong si Nagato na nagtataglay ng 6 na landas ni Pain. Well, it's basically nga kaya niyang talunin itong si Pain kahit nga siya lang mag-isa. Ang pang-6 sa ating listahan ay si Might Guy. Isa sa pinakamalakas na taijutsu especially sa buong kasaysayan ng Naruto series. At sinasabi nga na mas malakas pa nga daw itong si Guy na naka 8 inner gates formation
sa pinagsama-samang 5 Kage noong panahon ng 4th Great Shinobi War. And baka noong nagkataon na nandun sila Guy nung inatake ang Kodoka, baka buksan niya agad ang 8 inner gates niya. Dahil namatay nga itong si Kakashi, dahil posible nga na magalit nga itong si Guy, dahil syempre, namatay nga yung kanyang pinakamatalik na kaibigan. Panglima sa ating listahan ay si Obito Uchiha. Alam naman natin kung gaano katalino itong si Obito Uchiha. At hindi lang matalino, sobrang lakas pa nga niya. And I know na kaya nga niyang talunin itong si Pain sa isang labanan dahil sa sobrang specialist nga neto sa mga secret technique at sa kanyang kakayahan na intangibility sa kanyang kamoy. So no doubt talaga na kaya nga niyang talunin itong si Pain. And plus pa nga, alam nga ni Obito yung lahat ng sikreto sa technique ni Pain. Yung bawat kakayahan at kung ano-ano nga yung mga technique na ginagamit niya. Kaya for sure na kaya nga niyang talunin itong si Pain. Ang pang-apat nga sa ating listahan ay si Madara Uchiha. Kung Pain versus Madara nga mga idol, is baka paglaruan lang ito ni Madara mga idol. Kumbaga kahit clone lang ni Madara yung gagamitin niya is kayang-kaya niyang talunin si Pain. What more pa nga kung may Susanoo yung clone niya. Ito nga ay kung reanimated na Madara yung lalaban kay Pain. So sigurado ako na walang kalaban-laban itong si Pain. Kahit nga magsama-sama pa yung 6 na landas ni Pain. At idagdag na nga din natin is ito ang si Madara is expertise na nga din pagdating sa labanan. At marami na nga rin siyang alam tungkol sa mga secret technique and jutsu na pwedeng tumalo kay Pain. Pangatlo sa ating listahan is si Hashirama Senju na Diyos ng mga ninja. Sobrang lakas nga talaga netong si Hashirama at wala rin namang duda na kayang-kaya niyang talunin si Pain nang nag-iisa lang. Dahil nga sa kanyang kapangyarihan na wood release at ability nga na pagalingin yung kanyang sarili. And sa kanyang battle IQ at karanasan sa pakikipaglaban sa kahit sinong kalaban. At even Madara Uchiha ay hindi natalo itong si Hashirama kahit isang beses sa kanilang labanan. Ang pangalawa sa ating listahan ay si Minato na Mikase. Well, gusto ko nga makita itong si Minato na kalaban itong si Pain. Dahil alam naman natin kung gaano katalino at kagaling itong si Minato. And sobrang biyasa nga din itong si Minato sa kanyang signature move na Flying Thunder God technique na mas advance pa nga sa ginagamit ni Tobirama Senju. Kayang-kaya nga din netong si Minato na gumamit ng Sage Mode and Rasengan. Kaya nga naman kung malalagyan nga niya na marka itong si Pain, papaulanan niya lang ito ng napakadaming Rasengan. At dahil nga sa sobrang bilis nga ng teleportation netong si Minato, baka hindi agad makareact itong si Pain sa mga atake niya. So basically mga idol, kayang-kaya niyang talunin itong si Pain gamit ang kanyang Flying Thunder God technique, Rasengan, Sage Mode, at iba't ibang mga pinagsama-samang mga technique. So what more pa nga mga idol, kung nakakurama mode na nga din siya. So baka mabilis niya lang talunin itong si Pain. Ang nangunguna sa ating listahan ay walang iba kundi si Sasuke Uchiha. Alam naman natin kung gaano kalakas itong si Sasuke. Lalong-lalo na noong nagkaroon nga siya ng Eternal Mangekyo Sharingan at Rinnegan. At mas lalo nga itong lumakas at nagkaroon nga ng napakaraming abilidad katulad ng Susanoo at mag-teleport gamit ang kanyang Rinnegan. At sinabi pa nga netong si Tobirama na mas lalakas pa nga daw itong si Sasuke kesa kay Madara Uchiha. Sobrang obvious naman mga idol dahil kaya nga niya makipag-toe-to-toe kay Naruto na tinalo na nga itong si Pain na naka-Sage Mode pa lang. What more pa nga itong si Sasuke, di walang duda na kayang-kaya niyang talunin itong si Pain nang siya lang.